Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin nang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 15 at 16 sa manhwa series ng Ranker's Return. Pero bago po natin tuluyang simulan ang kwento ay nais ko munang ipakilala sa inyo etong isang application na bagyang gumagawa ng ingay sa ngayon na tinatawag nga na X-World. Medyo matagal-tagal na nga rin po etong nasabing application na kung saan ay pwede kang kumita at ako mismo ang isa sa magpapatunay na legit ito. Dito ay pwede nga po kayong kumita through passive income mula sa pag-aalaga ng mga pets, gayon din sa mga ino-offer nilang mga laro na nagbibigay nga ng tinatawag na build tokens na siyang maaari mong i-convert sa USDT at ang kagandahan dito ay pwedeng diretso GCash na siya at kusang converted na sa peso. Gayon din, mabilis lamang ang withdrawal process. Pwede nga din dito ang mining system na siyang in-demand sa ngayon. Pero syempre, kinakailangan mo mag-invest para doon. At kung wala pa o wala talaga kayong budget, ay mas mainam na dun muna tayo sa mga free tokens na kanilang ibinibigay. Pwede nyo nga din po palang gamitin ang aking invitation code na Maestro07 na magbibigay sa inyo ng libreng tokens para sa inyong pagsisimula at bagyang tulong na rin po sa inyong lingkod. Nasa description nga rin po pala ang link na maaari ninyong magamit direkta sa Play Store. At kung may tanong nga po kayo about dito ay pwede naman po kayong mag-comment o mag-send ng message sa FB page ko. Wala naman pong mawawala mga master kung inyong susubukan. At dahil tapos na ang medyo napahabang patalastas, ay atin na nga pong simulan ang kwento. Makikita nga nating nag-umpisa na ang pagpupulong ng mga executives ng Black Skull Guild upang kanilang pag-usapan ng tungkol sa deklarasyon ng digmaan na isinagawa nitong manlalarong tinatawag na Ali Boss. Paglalahad nga nitong babae nilang kasamahan na kasalukuyang nasa level 30 pa lamang ang nasabing manlalaro. Gayon din ang character deletion bets nga raw na naunang ninanais nito ay lubang delikado sapagkat wala naman silang anumang mapapala sa nasabing gawain at mas mabuting baliwalain na lamang ang kanyang paghahamon. Subalit hindi naman ito nagustuhang marinig ni Suron sapagkat papaano na nga lamang daw ang tungkol sa kanyang dwarf sword. Gayon din ang reputasyon ng kanilang guild na nayurakan nitong nasabing manlalaro. Panukala nga ng isa sa kanila na bakit hindi na lamang sila ang magpasya kung kailan nila nais isagawa ang naturang duelo at sama-sama nila siyang pupulbusin. Sa mga oras na iyon ay may isa namang panibagong karakter ang sumulpot sa kanilang nasabing pagpupulong na talagang kanilang ikinabigla buwat ng ito ay walang iba kundi ang kanilang kapitan na nagngangalang Kang Junggu. Paglalahad pa nga nito na sila ay nasa ilalim ng pangangalaga ng New World Guild at nakakahiya nga raw ang kanilang naiisip na planong pagtulungan ang isang manlalarong nasa level 30 pa lamang. Tinawag nga niya etong executive na nakaisip ng nasabing taktika at mabilis na binigyan ng isang malakas na sapak sa kanyang sikmura na talagang ininda nitong nasabing manlalaro. Ayon pa nga kay Kang Junggu na 3 na sa miyembro ng guild ang nabura ng tuluyan ang mga karakter at ang kaniyang pasensya ay malapit ng maubos. Kaya't seryoso nga siyang nagbanta dito kay Suron na maganda ito ng isang video bilang pagtanggap nila sa paghahamon nitong individual na tinatawag na Ali Boss. At harapin nila siya sa isang duelo ng may dignidad, gayon din ay inaasahan nga daw niyang ang Black Skull Guild ang siyang magwawagi sa naturang duelo. Pagkatapos noon ay inilipat ng eksena kung saan ay ating masisilayan etong si Kale na nasa isang establishmento na masayang binati nitong si Yunwo at kanilang ang sinimulang pag-usapan na ang kontratang inilatag ng kumpanyang Nike. Agad na binasa nga ito ng binata at literal na namamangha sa klase ng kondisyon na nais ipagkaloob sa kanya. Pati na rin ang iba pang mga benepisyo at buwan ng sahod. Natanong nga siya ni Kale kung sapat na ang mga kondisyon na napapaloob sa kanilang kontrata. Lalo na't ang karap nga daw niya ay etong manlalarong si Miligad. Bagya namang hindi makapaniwala etong ating pangunahing tauhan sapagkat matagal na nga raw niyang hindi naririnig ang pangalang iyon. Gayon din kung papaano niya nalaman na siya ang nagmamay-ari ng nasabing karakter. Malamang nga daw ay dahil ito sa malawak na koneksyon mayroon etong kumpanyang Nike. Paliwanag pa nga ni Yunwo na plano niyang simulan ang pagla-livestream sa susunod na linggo at inanyayahan etong si Kale na panoorin ang kanyang gagawin. Pumayag naman ito buwat ng malamang nga daw ay ipapasilip nito ang bagyang abilidad na tunay niyang tinataglay. Pagkatapos nga ng kanilang pag-uusap ay agarang umuwi etong si Yunwo at ibinalita kay Yang Chan ang tungkol sa napagkasunduan nilang kontrata habang ipinagbigay alam naman itong kanyang kaibigan na tinanggap na ng Black Skull Guild ang kanyang paghahamon at nais itong isagawa 2 araw magmula ngayon. Kung kaya't wala nang sinayang na anumang sandali etong ating pangunahing tauhan at muling ipinagpatuloy ang paglalaro
upang makapag-level up. Masisilayan nga nating gulat na gulat etong mga halimaw buhat sa napakadali na nga lamang napapaslang ang kanilang mga kasamahan nitong binata na kapwa ganoon din ang nadarama buhat ng mas naging madali nga daw para sa kanya ang pakikipaglaban sa mga ito. Malamang nga daw ay mas lumakas siya mula sa tulong na kaniyang nakuha mula dito kay Nadakan, gayon din kay Lebron. Ayon pa nga sa kanya na etong tumatayong guildmaster ng Black Skull Guild ay nasa level 85 at ang kaniyang mga tumatayong executives ay nasa level 70 naman. Alam nga daw niyang hindi siya matatalo ng mga ito sa kanilang isasagawang duelo. Subalit upang masiguro ang kanyang tagumpay ay mas makabubuting kinakailangan niyang magpatuloy na mag-level up at matapos nga ang halos 30 oras na paglalaro ng tuloy-tuloy ay napagpasya niya ng pansamantala munang magpahinga buhat ng kapadoy kaniya nang napaslang ang tumatayong boss nitong mga Lizardman at kapwa naabot na ang level 40. Mabilis na lumipas nga ang mga araw at tuluyang dumating na ang petsa kung kailan isasagawa ang napag-usapang duelo sa tinatawag na Yusma Coliseum sa pagitan ni Alibos at ng Black Skull Guild. Literal na napakaraming ang mga manlalaro ang ninanais na panoorin ang nasabing sagupaan at karamihan sa mga ito ay nasa panig ng naturang guild, habang ang ilan naman ay pasimpleng naniniwala sa anila ay tila ba imposibleng tagumpay para sa isang manlalaro. Binati nga nitong binata etong sinasuron at bagya pa nga pasimpleng nilait na buong akala nga daw niya ay hindi nasusulpot ang mga ito. Nalikas namang nagpainit dito, buhat ng ninanais nga niyang mabawi ang pagmamay-aring espada, na ayon naman sa ating pangunahing tauhan ay papaano na nga lamang daw kung ang nasabing espada pa ang siyang tuluyang tatapos sa kaniyang buhay, na mas lalo lamang nagpainit sa tambutso nitong lalaking kanyang karap. Doy mas binabuti na nga nitong si Yunwo na simulan na ang kanilang duelo at nagpasalamat sa lahat ng mga manonood na kapwa kasalukuyang sinusubaybayan nga rin nitong kaibigan niyang si Yang Chan at iniisip na magiging mas mainam kung 1 versus 1 ang kanyang isasagawa. Subalit literal na ikinabigla nga niyang marinig nung isinaad nitong binata na nais niyang isagawa ito bilang isang team battle na maging etong ang mga miyembro ng Black Skull Guild ay hindi makapaniwala sa nasabing payag. Habang etong ang nakamaskara pang si Yunwo ay tuluyang nasambit na oras na upang isagawa ang massacre mga master. Hindi nga makapaniwala ang lahat ng mga manonood sapagkat inaasahan nila na magiging 1-on-1 ang labanan at hindi isang team battle. Hindi nga maunawaan nitong si Suron ang nais na mangyari nitong ating pangunahing tauhan sapagkat lihado na nga raw ito sa isang 1-on-1 na laban lalo na sa 1 versus 13. Ayon pa kay Yunwo na dahil mas magiging madaling nga raw ang nasabing paraan para sa kanya na maidispatcha ang lahat ng kanilang mga miyembro na kaagad namang tinanggap nitong grupo ni Suron ang paghahamon nito. Kasunod noon ay mabilis ngang nagpahayag ang system na magsisimula na ang kanilang labanan na talagang kumuha ng atensyon ng lahat ng mga manonood. Etong ang Vice Master ng Black Skull Guild na nagngangalang Park Jolgu ay mas minabuting siya muna ang unang lumaban at hinangad na kung kaniya nga raw itong mag-isang matatalo ay kaniya di umanong kukuning pabuya ang mga item na pagmamay-ari nitong lalaki nilang kaharap, maliban sa Dwarf Sword na sinang-ayunan naman nitong si Suron. Marahan nga itong lumapit patungo sa direksyon nitong ating pangunahing tauhan at mayabang na isinaad na wala siyang tsansang manalo laban sa kanilang 13. Subalit hindi naman ito pinansin ni Yunwo at sa isang iglap nga lamang, gamit ang isang wasiwas ng kanyang sandata, ay agara na nitong binura ang kanyang karakter sa laro, na labis na ikinabiglang masilayan ng iba pa niyang mga kasamahan. Paglalahad pa nga nitong binata na wala siyang paki kahit nagsasalita pa lamang etong kanyang kaharap, sapagkat kanina pa nga raw nagsimula ang kanilang duelo. Naging seryoso naman etong dalawa pang executive ng Black Skull Guild sapagkat hindi nga daw dapat maliitin ang kakayahan nitong lalaking nakamaskara na nasa kanilang harapan. Sabay nga itong dalawa ay nagsagawa ng kanilang mga pag-atake laban sa kanya gamit ang kanilang mga sibat at espada. Ngunit kahit nga ang kombinasyon ng mga ito ay wala ding naging panama sa abilidad na tinataglay nitong si Yunwo, na nasambit pa ngang napakasimple nga lamang daw basahin ang kanilang koordinasyon. Mabilis nga niyang ipinadala sa totoong mundo etong gumagamit ng espada habang eto namang nagmamay-ari ng sibat ay labis na nabigla sa bilis ng mga pangyayari kung kaya't kapwa ito ay ganoon din ang sinapit sa mga nauna niyang kasamahan. Wala namang masabi sa kanilang nasisilayan etong sinasuron buhat ng 3 miyembro na ng kanilang guild ang agarang binura ang karakter nitong lalaking nasa kanilang harapan. Literal na ang kanyang kausayang ipinamalas nga ay gumawa ng ingay sa loob ng Coliseum at labis ang mga ito ay hindi makapaniwala na magagawa nitong manlalaro na labanan silang lahat. Ayon pa nga kay Yunwo
na dito na mahihinto ang pagmomonopolyo nila sa mga dungeons at pagpaslang sa iba pang mga manlalaro. Kaya't mas makabubuting sumuko na lamang daw ang mga ito sapagkat sa huli ay mabubura din lamang ang lahat ng kanilang mga pinaghirapang karakter sa laro. Do'y nagsimula na ngang magbago ang ihip ng hangin para sa grupo ni Nasuron na labis na pinipressure ng mga manonood na kumilos na o kaya naman ay sumuko na lamang. Alam nga din itong binata na ang ganitong klase ng senaryo ang siyang pinaka-naaakmang pagkakataon para magsagawa ng pag-atake sapagkat kasalukuyang naguguluhan nga daw ang mga ito at hindi pa malinaw ang planong dapat nilang isagawa. Kumilos na nga siya sa gitna ng kawalan ng focus ng mga ito at muli na namang ginapi ang executive na malapit sa kaniya. Paglalahad pa nga nitong ating pangunahing tauhan na ito ang kabayaran buhat sa pagiging sakit nila sa kanyang ulo at tuluyang magiging isang halimbawa sa kaniyang mga video na maging eto nga mga manonood ay nadama din ang kanyang matinding intimidasyong inilalabas. Habang patuloy na binubura isa-isa ang mga karakter ng mga executive ng Black Skull Guild. Kasalukuyan ngang 3 na lamang silang natitira sa mga oras na iyon habang patuloy pa rin pinapalakas nitong si Suron ang kalooban ng kanyang mga natitirang kasamahan. Subalit sa mga oras na iyon ay tuluyan na ngang nilamon ang mga ito ng pagkasira ng kalooban na labis ng ikinabigla. Ayon pa nga dito sa babae niyang kasamahan ay nais na niyang huminto sapagkat hindi na rin naman siya nasisiyahan pa sa paglalaro ng arena katulad ng dati. Nais nga daw niyang bumalik sa nakaraan kung saan ay masaya pa nilang nilalaro ito kasabay ng tuluyang paglaho sa loob ng Coliseum. Buhat sa naging payag nga ng kanyang kasamahan ay muli niyang naalala ang mga masasayang panahon noong nagsisimula pa lamang silang itatag ang kanilang guild. Subalit buhat sa naging obsesyon nga daw niya ang pagiging malakas ay tuluyan ang naglaho ang kasiyahang kanilang nadarama at tuluyan na silang itinuring na mga kontrabida sa loob nitong laro. Do'y mas dumagungdong nga ang mga sigaw ng mga manonood na inilalahad na tapusin na nitong si Yunwo etong si Suron, na ngayon nga ay nakakadama na ng konting awa para sa kaniya. Subalit salip namang sumuko ay mas minabuting harapin nga nitong kanyang katunggali at akuin ang responsibilidad kung bakit gano'n ang kinasadlakan ng kanilang guild. Kaya't kaniya nga raw tatapusin ang lahat ng mga pagkakamaling nangyari gamit ang kaniyang mga kamay. Kahit nga raw mabura pa ng tuluyan ang kanilang mga karakter sa kasalukuyan, ay hindi pa rin ito ang kanilang magiging katapusan. Sapagkat muli nga daw silang magsisimula at sa susunod na kanilang pagtatagpo ay hindi na sila maituturing na kanyang mga kalaban at kontrabida sa loob nitong laro, habang buong tapangan niyang hinarap etong si Yunwo. Matapos noon, ang tagumpay niyang nagawa nitong ating pangunahing tauhan ay literal na gumawa ng ingay sa gaming community at nagliang naging bantog ang pangalang Alibos. Gayon din, dahil nga sa nasabing insidente ay napakaraming mga personalidad ang naging interesado sa kaniya. Kabilang na din dito etong si Kang Junggu na hindi makapaniwalang matatalo etong sinasuro nitong si Yunwo na masaya ngang kinukuha ang mga items ng kaniyang mga natalong manlalaro mga master.